Isang araw, isipin mong biglang sumiklab ang giyera dito mismo sa Pilipinas. Isang senaryong kinakatakutan ng marami. Pero ang tanong, ano nga ba ang unang tatargetin ng mga kalaban kung sakaling mangyari ito? Sa video ito, alamin natin ang mga posibilidad at pasilidad na uunahin sa isang digmaan. Sa lahat ng bansa, laging target ang sentro ng pamahalaan. Dito nagpapasya ang direksyon ng buong bayan. Kung mapuputol ang pamumuno, mabilis ding hihina ang depensa. Sa Pilipinas, maaaring unang atakihin ang Malacanang, ang Kongreso, at mga pangunahing ahensya ng ating gobyerno. Pero hindi lang ito pisikal na gusali, pati rin ang komunikasyon ay mahalaga. Kaya posibleng tirahin ang mga TV at radio stations, mga cell towers, at internet hubs para mawalan ng impormasyon ang mga mamayan at mahirapan ang gobyerno na makapag-utos. Ikalawa, natural na target ang mga kampo ng militar at defense facilities. Sa Luzon, naroon ang Camp Aguinaldo at Fort Bonifacio, pati na rin ang Villamor Air Base. Mayroon ding mga naval base at Subic at Cavite. Sa Mindanao at Visayas, may mga strategic bases din. Kung ito ang uunahin, tatamaan at babagsak ang kakayahan ng Pilipinas na lumalaban, lalo na sa himpapawid at dagat. Dahil dito, hindi agad makakakilos ang ating armed forces. Ang ikatlo, mahalagang target ang mga transport at economic hubs. Ang paliparan gaya ng NAIA, Quarp at Cebu Mactan ay posibleng unahing sirain para hindi makapasok ang tulong mula sa ibang bansa. Ganun din ang mga pantalan gaya ng Manila Port at Davao Port. Dahil dito dumaan ang supply at pagkain at armas. Hindi rin ligtas ang mga highway at tulay. Dahil kapag naputol ang mga ito, mahihirapan ang mga sundalo at sibilyan na makalipat sa ligtas na lugar. Sunod, posibleng targetin ang planta at dams. Kapag nawala ang kuryente at tubig, luluhod ang malungsod kahit walang direktang labanan. Isang halimbawa ay ang Angat Dam sa Bulacan na nagsusupply ng tubig sa Metro Manila. At syempre, hindi mawawala ang pangunahing lungsod ng Metro Manila bilang political at economic center, ang Cebu bilang gateway ng Visayas, at Davao bilang pinakamalaking syudad sa Mindanao. Kapag na-neutralize ang mga lungsod na ito, malaking bahagi ng bansa ang mapipilayan. At sa huli, kahit ano pa ang posibleng target ng digmaan, tandaan natin ang tunay na laban ay hindi sa armas, kundi sa pagpapanatili ng kapayapaan. Dahil kapag may giyera, lahat ay talo. Bata, matanda, mayaman, mahirap. Kaya habang wala pa, mas mabuting magkaisa tayo at itaguyod ang katahimikan ng ating bayan.